ng pagkakataon niya na magkakalungkot. Last time I attended another church Sunday service. Yung mga nakaraan ay dumalo po siya daw sa mga ibang gawain. Then the pastor delivered the message almost 1.5 hours, 90 minutes. At yung mga pastor daw po ay naghayag na salita ng Diyos na higit isang oras. I was so difficult. Siya daw po ay nangihirapan. Then how about Pastor Joey? How many minutes did he deliver the message? Ilang minutes daw po ako na nag-pray. 30 minutes? 1 hour? More than an hour? Sometimes. Sometimes. Okay, I understand. Okay, listen carefully. Give me only 20 minutes. Kaya daw po ay makikinig na mabuti at bigyan na po natin siya ng 20 minutes na magsalita. Today, I want to share with you about Samson's story. So ngayon daw po ay kanya po ibabahagi sa atin ang istorya ni Samson. He was a hero when I was a young boy. Siya daw po ay hero mula nung siya po ay bata pa. Did you heard about Samson? Narinig niyo na po ba ang tungkol kay Samson? He was a leader of Israel, one of the leader of Israel. Siya daw po ay isang leader sa Israel, sa tribo ng Israel. Okay, listen carefully. I will share with you about his story. So makinig daw po tayo mabuti dahil ibabahagi niya sa atin ang istorya ni Samson. He was a hero to me. Siya daw po ay hero para sa kanya, si Samson. But today, I wanna share with you about his story. Ngayon ay kanyang daw po ibabahagi sa atin ang istorya tungkol kay Samson. We can get some lessons from his story. At makakuha daw po tayo ng mga aral patungkol sa istorya ni Samson. He was a Nazarite. He was a Nazarite, meaning chosen person by God. Siya daw po ay isang Nazareno, si Samson, at siya ay pinili ng Diyos. As a Nazarite, as a leader, he saved his people. Bilang isang Nazareno, bilang isang leader, ay kanyang iniligtas ang kanyang mga tauhan. He was so strong, Siya daw po ay napakalakas, stronger than me, mas malakas kaysa sa akin, stronger than Pastor Joey. mas malakas kaysa sa akin. He can tear the lion's body like a paper. Siya daw po ay kaya niyang punitin o lurayin yung katawan ng leon parang papel. One day, he met one lady. Isang araw ay nakatagpo siya ng isang babae. Yes, I think she was so beautiful. Oo, ang babae na yun ay napakaganda. Her name is Delilah in Sorek. At ang kanyang pangalan ay Delilah sa Sure. Samson wanted to marry her. Si Samson gusto niyang asawahin si Delilah. But the Philistine people, they wanna arrest Samson using the lady. At yung mga Palestinian ay ginagamit nila si Delilah para huliin si Samson. Samson was the enemy to Palestinians. Si Samson ay kaaway ng mga Palestinian. Finally, Samson is so strong, the secret is revealed. At si Samson na napakalakas, ang sikreto ng kanyang kalakasan ay nabunyag. Samson's hair was cut while he was sleeping. Pray to God
nanalangin sa Diyos ulit. Lord, give me strength again. Panginoon, bigyan mo ako ng kalakasan ulit. God, remember me again. Panginoon, alalahanin mo ako ulit. Samson will have left a greater history. Instead, he had died there. Si Samson ay nag-iwan siya ng napakadakilang istorya noong siya po ay namatay. Like his hair is grow again. Kagaya ng kanyang buhok na bumaba ulit. But when he prayed to God just once more, Pero nung siya po ay nanalangin sa Diyos sa isa pang ulit, his story is finished. yung kanya pong kwento ay natapos na. So, brothers and sisters, listen carefully. I will close my message. So ngayon mga kapatid, tayo po ay makinig na mabuti sapagkat isasara ko ng aking mensahe. Thinking back to the story of Samson, Isipin natin ang istorya ni Samson. just change your prayer. At yung ating pananalangin ay baguhin natin. Do not pray to God just once more. Huwag po tayong manalangin sa Diyos ng isang ulit lang. Do not pray to God, Lord, just at this moment. Huwag po tayong manalangin sa Diyos na, Panginoon, sa sandali lamang na ito. When you pray to God, Pag tayo po ay manalangin sa Diyos, just you shout to God isisigaw natin sa Panginoon, again and again and again. Panginoon, ulit at paulit at paulit. I need your grace again. Kailangan ko ang iyong grasya na naman, Panginoon. I need your love again. Kailangan ko ang iyong pag-ibig, Panginoon. I need strong faith again. Kailangan ko ang malakas na pananampalataya na naman, Panginoon. I need financial support again. Kailangan ko ulit ang financial na suporta, Panginoon. I need strong heart again. Kailangan ko ang malakas na puso ulit, Panginoon. I need my new job again. Kailangan ko ang bagong trabaho ulit, Panginoon. Brothers and sisters, Mga kapatid, that shout to God just once more. ang sigaw na yan sa Panginoon ay hindi lang isang ulit. Just you shout to God, Lord, again and again and again. Kinakailangang isigaw natin sa Panginoon ang paulit at paulit at paulit. 5 years ago, Noong nakalipas na 5 taon, I was in a jail siya daw po ay nasa kulungan because of set of crime. dahil po siya po ay parang sinit up or ano ba yun? Set up. Binabason. Parang pinagpintahan siya. Yan. Pinagpintahan ng hindi tama. When I finished my case, I returned back to Korea. Noong natapos daw po yung kanyang kaso ay bumalik po siya sa Korea. After 1 year, Pagkatapos ng 1 taon, I went back here to the Philippines. siya po ay bumalik dito sa Pilipinas. At the moment, At sa pagkakataong iyon, many people, they encouraged me. maraming tao ang nag-encourage sa kanya. Pastor Bear, why you want to go back to the Philippines? Pastor Beck, bakit gusto mo pang bumalik sa Pilipinas? Why you just ministering here in Korea? Bakit hindi ka na lang mag-pastor o mag-minister dito sa Korea? That moment, I have my vision. Sa pagkakataong iyon, meron po akong pangitain. I prayed to God, Nanalangin po ako sa Diyos. Lord, what should I do?
Panginoon, ano ang dapat kong gawin? Just to stay in Korea or just to go back to the Philippines? Manatili na ba ako dito sa Korea o babalik pa ako sa Pilipinas? Even though there is the big trouble, Kahit na merong malaking problema o pagsubok, I want to back to the Philippines. nais kong bumalik sa Pilipinas. There is again Meron pang isa pang ulit. my new ministry starts again from the moment. Ang aking bagong ministry ay nagsimula ulit sa panahon ngayon. I didn't pray to God just once more. Hindi po ako nag-pray sa Diyos ng isang ulit lang. I don't know your situation. Hindi ko alam ang inyong pong kalagayan. Even though you are difficult Marahil kayo po ay nahihirapan or you having the sorrow, at kayo po ay nakakaramdam ng napighatian. brothers and sisters, Mga kapatid, you pray to God kayo po ay manalangin sa Diyos for the grace of God that is again. para sa grasya ng Diyos para sa inyong mga buhay ulit. When you shout to God again and again and again, Pagkat tayo po ay sumigaw sa Diyos ng paulit-ulit, God will bless you morning, ang Diyos ay pagpapalain po niya kayo. I mean in the morning, Sa bawat umaga and again in the afternoon, at maging sa katanghalian and again in night time. at ganun din sa gabi, pagpapalain tayo ng Diyos. God will bless you Pagpapalain po kayo ng Diyos today, ngayon again next week, at ulit pa sa susunod na linggo again next month. at ulit pa sa susunod na buwan. Amen. Brothers and sisters, Mga kapatid, remember, alalahanin natin, shout to God. Amen. sumigaw tayo sa Diyos. Again, Ulit, Lord, once again, Panginoon, isang ulit pa. once again, Isang ulit pa, Lord. your life will be filled with God's grace. At ang inyong buhay ay mapupuno ng grasya ng Diyos. God bless all of you, brothers and sisters. Okay, praise God. Thank you so much for the wonderful message mo kami. Talapakan po natin ulit siya. So, alam ko na naunawaan po natin yung kanyang mensahe patungkol kay Samson. So, napakagandang istorya yun na pwede natin tignan at i-apply sa ating mga buhay. Lalo-lalo na kung tayo po ay dumadaan sa pagsubok sa buhay. Huwag na huwag natin kakalimutan na ang Diyos ay palaging nandyan. Ang pangako niya sa atin, hindi niya tayo iwanan, hindi niya tayo pababayaan. Amen. So, yan po ang mensahe ng Diyos sa